ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Patuloy po itong tinitira, kine-question ng Makabayan Block ang confidential funds ng OVP at ng DepEd. At dahil sa ginagawa po nila, tila nagkakaroon po ng maling kuro-kuro ang publiko at umano'y aabusuhin lang ng nasabing ahensya ang nasabing pondo, Mayor. My question po, your thoughts on the ano po na aabusuhin lang ng DepEd at ng OVP yung nasabing pondo. At second question, Mayor, gaano po ba kahalaga ang confidential funds at ano po ba talaga ang layunin nito? At umano'y yung creeping sa mga komunista sa mga estudyante, malaking bagay yan actually. And walang specific area dito sa intelligence community na nakatutok dyan sa estudyante. Yung pagpasok ng mga left or the Communist Party of the Philippines in recruiting students. Kita mo marami yung mga bata. Ang masakit pa dito, the tragedy of it all is yung mga taga-UP na pumasok doon, mga valedictorians, karamihan dyan, salutatorians, valedictorians. Yun yung brilliant na mga bata, mga anak natin na kukuha. And that would be true for the other universities, ang recruitment. Iyan, ibigay yan doon sa mga principal o superintendent or whatever, natitignan nila saan yung recruitment banda. The confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Patuloy po itong tinitira, kine-question ng Makabayan Block ang confidential funds ng OVP at ng DepEd. At dahil sa ginagawa po nila, tila nagkakaroon po ng maling kuro-kuro ang publiko at umano'y aabusuhin lang ng nasabing ahensya ang nasabing pondo, Mayor. My question po, your thoughts on the ano po na aabusuhin lang ng DepEd at ng OVP yung nasabing pondo. At second question, Mayor, gaano po ba kahalaga ang confidential funds at ano po ba talaga ang layunin nito? Well, ang issue na yan kasi is the Office of the Vice President. Alam mo yung Vice President anak ko. So, maybe people would always hindi masyado they would suspect paboran ko ang anak mo, hindi. Pero ganito yan. Kasi ako ang presidente, bigyan ko. Yung creeping sa mga komunista sa mga estudyante, malaking bagay yan actually. And walang specific area dito sa intelligence community na nakatutok dyan sa estudyante. Yung pagpasok ng mga left or the Communist Party of the Philippines in recruiting students. Kita mo marami yung mga bata. Ang masakit pa dito, the tragedy of it all is yung mga taga-UP na pumasok doon, mga valedictorians, karamihan dyan, salutatorians, valedictorians. Yun yung brilliant na mga bata, mga anak natin na kukuha. And that would be true for the other universities, ang recruitment. Iyan, ibigay yan doon sa mga principal o superintendent or whatever, natitignan nila saan yung recruitment banda.
You need special money for that. Yung budget ng Office of the President, nakalista lahat yan eh. Everything is accounted for. But the Office of the Vice President is not given the police power. But insofar as the interest of the young people is concerned, if it is really the purpose of the Vice President to stop or at least minimize yung palaging inuudyok yung mga anak natin sa left. To dito. Hindi naman yan sa mga kindergarten eh. Hindi yan gagamitin sa kindergarten. At sa may high school pati college. You know, a sensible person. I have not really studied the matter. I do not even talk to the Vice President. I have not seen the President for the Vice President for the last 2 years. Wala na, hindi na kami nakikita. Maybe she's busy at she's doing something. She's residing in Manila. At ako naman, wala naman kami yung bahay. Yung anak ko meron, kabili, kasi Vice President siya. Pero nung ako ng Presidente ako, wala akong bahay. As usual, ay hindi naman yung mahalin ng hotel. Yun ang pero hindi ko nakakausap. Hindi ko kasi, hindi sa wala akong bahay, hindi ko nakakausap. But para sa akin, makukuha ko, mabasa ko yung the purpose really is to stop the intrusion of the left into the student body. Diyan nakukuha yung mga leader. Kita mo yung mga leader nila. Ang babata. Yun pa ang pinakamatindi. And they, tumatanda sila. Karamihan mga UP. There's an article about that. Yung nag-surrender na sila, lahat matatanda na. Nakikita yung background nila, valedictorian sila. Tapos pumasok sila. Masyad, gamit yung... hindi talaga bright pala. Mas mabuti pa itong 75 po may... ako 75 lang Hindi mo ako madala mag-komunista na yan. So yan confidential fund, Mayor, to really... Maliit na. At saka maliit yan, Pastor. maliit masyado yan eh. Ako ang I'd ask for about 500 million. Ibigay ko yan sa mga ROTC program, mga PMT, yung sa high school. Bigay ko yan dyan sa mga supervisor, sa mga superintendents. Hindi mo yan, ilista mo yan. At pagkatapos, bigay mo doon sa COA. Then COA will examine, dito, superintendent, nabigyan ba yan? Check. Tanggap mo ba? Check. Prove ito. Si principal ng Ganon yan. Hindi naman yung confidential fund na you spend the money as if it is really your own. It's not that. There are always guidelines. There are instructions to be followed. Mababarak ka dyan pag liquidate mo tapos wala kang sabihin mo lang ginastos mo ng ganon. Notice of disallowance yan. Ibig sabihin, COA, Commission on Audit, would not find it a plausible reason or purpose of using public funds. Okay man siya maniwala dyan. Do not be deceived about yung confidential. Of course, it's confidential. It is always
a quasi-military thing, a function of a department secretary. Alam mo si Inday, bukal masyado. If you remember, some of you may have heard her in the past. You know what? Sabihin ko kay mga komunista. Yung nag-migrate ang tatay pati nanay ko dito, may kasama silang isang parang tinuturing ng tatay ko ng kapatid niya. Kasi lumaki sa kanya sa Danao, Cebu. Sinama niya dito. So many years nagtrabaho sa amin. But eventually, he married a teacher. Doon naka-assign sa bukid sa Marilog. Alam mo ginawa ng kayong mga komunista? Mga putang. Pumasok sila sa bahay, kinausap nila yung si Alberto ang pangalan. Hamili was the family name. Pinakain sila, usap sila. Pagkatapos sa harap ng asawa, binaril yung... So nung umaga, pinaalam ako, mayor na ako. Di takbo ako. Itong si Inday, she was about 14. Adventurous yan eh. Saya pa magsama ako. Sabi ko, wag na kay... Hindi yan magsama ako. Alam mo na, ang anak babae. O sige, dito ka. So nakita niyo yun. Kaya sinabi ko sa polis, wag ninyong galawin. Gusto kong tawag sa radyo. Sa polis, sabi ko sa polis dito at sa radyo. Sabihin mo, wag galawin. Gusto ko tignan ko. So pagdating namin, nandyan yan si Inday. Yung Berto na yun, nung maliit pa sa... Yun na kinakakarga ni Inday. Kaya nakita niya nakagano'n, sabi niya, bakit yan siya? Pinatay ng NPA. Kaya kita yung lumaki si Inday, ganun talaga ang bunga nga. Anti-communist talaga. Kaya yan, ganun ka tindi ang galit ni Inday. Kayo rin. Kayo rin ang mga NPA ang you provided the reason for Inday to be... Gusto niyo kausapin ninyo si Inday at sabihin ninyo kung anong kasalanan nung Alberto na yun. Tingin ko yung mga lupa-lupa doon. Kaya ito yung mga komunista kaya gano'n eh. You intervene in private conflicts and you judge kung sino ang papatayin doon sa contending parties. Which side? Yan ang mahirap kayo sa mga NPA. You, para kayong prosecutor, police prosecutor, pati judge. Tapos you kill people. Sa inyo lang yan eh. It is news within your own organization. Outside of that, except yung involved doon sa controversy, it does not need anything to the community. Sabihin nyo, nagpapahero kayo to have done justice in a very crude way. Kaya hindi talaga kayo kailanman maniwala kayo. Maging mayor na lang yung apo ko siguro. You will not succeed. Ganon na style. Yeah. Masakit pa naman yung mga bride sa generation ko, yung mga valedictorian, mga salutatorian nung punta sa bukid, mga gago. Akala ko ba, valedictorian kayo? Ninyo ginamit yung utak ninyo? No, this is a society that's it has been here for ages.
Kung ayaw ninyo, well, look for another way. Go mainstream. Participate in the election. Be clear what you want. Convince the people to your side. At sabihin mo, armadong pakigbisog or armed struggle, mauubos lang kayo. Pati ako, presidente, kung abutin ng pinagano, abangan ko lang patayin mo yung sundalo. Di sabihin ko sundalo, hanapin mo yung pamilya niyan, patayin niya tatay mo. Ganun ang gawin ko pag yung magkaipitan. Patayin mo yung isang sundalo o pulis. Sabihin ko doon sa mga relative ng pulis, hanapin ninyo kung sino yung tatay nanay, barilin mo. O di tapos, that's terrorism. Well, if I cannot find a reason really good enough to find to fight terrorism, I will look for one that's very convenient and easy. Hindi ako pwede gano'n na basta kayo na lang. I mean, during my time, hindi talaga ako. Hindi ako pumayag. No? It's either we behave in a civilized manner, follow the law. I think that if you do not consider yourself criminal, because you think your entitlement as freedom fighters or fighting corruption, fighting government, that's a lot of bullshit. Hindi lang kayo ang marunong. But unnecessarily killing people, mga barangay captain, hindi talaga kayo manalo.